O tapos ito ang pinakamasaklap sa lahat. Oh, yung Secretary Bunuan umalis na daw ng bansa at meron akong natanggap na na tawag diyan na parang ito daw pala si Secretary Bunuan. Parang narinig ko na rin to sa isang sa isang vlog. Oo, na si Secretary Bunuan daw maraming nalalaman tungkol dito sa first couple na ito. Kaibigan daw to ng first couple. Oo, at nung 2022 daw, nag-organize ng fundraising with 30 contractors for BBM na nagtara ng 100 million per contractor. What? 100 million times 30. Magkano yun? 3 billion? Totoo ba to? Grabe. Oo, grabe naman yan. Noong 2022, nag-organize ng fundraising with 30 contractors for BBM and nagtara ng 100 million per contractor. Di ko alam kung totoo to. Binasa ko lang. Oo. Kasi nakakapagtaka Nakakapagtaka. Kasi hindi masyado tong binugbog sa mga hearing. Tapos biglang umalis. Meron tong yung lookout bulletin order. Oo, LBO, Lookout Bulletin Order. Oo, binabantayan ito So nakaalis, nakapunta ng Amerika. And sinabi ko na nga sa inyo na 6 months ka pwede magstay sa Amerika kapag ka may valid ka na visa. So within 6 months, maraming pwedeng mangyari, di ba? Oo, malay mo sa 6 months, malay mo sa 6 months, binenta na tayo sa ibang lahi. Hindi natin alam. Pero ito nga sinasabi natin na medyo delikado talaga ito. Nakakatakas yung mga sangkot sa flood control project. Yan, hindi na rin natin makita si Martin Romualdez. Hindi na rin natin makita si Zaldico, nawawala na. Diyos ko po, ano ba nangyari sa bayang Pilipinas? But anyways, kung totoo man yung balita na yan, nag-fundraising pa, close ito. Kung totoo nag-fundraising, pero palagay ko hindi totoo yan. Kasi mabait yan si Bongbong, di ba? Hindi naman siguro niya papayag na ganun-ganun. Grabe naman, magpapa-fundraising ka, 30 contractor, tapos 100 million? Laki naman nun. Saan kukunin ng mga contractor yun? Kung sakali man, may ganun sila kalaking pera, saan galing yun? Inan yan. Sa bagay, may mga contractor umamin na mga kawatan sila. Nakita nyo nga yung mga dami ng pera nakalagay sa ibabaw ng bilyaran. Isang lang yun isang district engineer lang yun. Isang region lang yun. Oo, kung buong Pilipinas, kaya nga nilang punuin yung isang lamesa ng bilyaran kayang-kaya siguro to 100 million, isang contractor. Totoo kaya yan? Palagay ko hindi. Hindi totoo yan. Hindi ako naniniwala dyan. Oo. Pero ayan na nga, simulan na natin itong mga balitang ipapakita natin. Siyempre, si Amy Marcos, happy birthday Amy meron daw siyang birthday balita. Ito si Amy Marcos. At itong birthday balita ni Amy Marcos? Pasabog daw ito pakinggan natin. Baliktad na raw ang ilang testigo sa flood control scandal sa pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ayon yan kay Senator Amy Marcos. Ang VIP witness naman na si dating House Speaker Martin Romualdez, haharap daw dapat sa pagdinig pero umatras. Doon muna tayo sa una. Nabalitaan ni Amy Marcos, kasi magaling si Amy Si Amy ang naka-check na si Boying gagawing ombudsman. Nagkatotoo. In fairness kay Amy yung intel ni Amy medyo hindi brown out Mas matindi yung intel ni Amy kaysa sa intel ni Boying. So nung intel ni Amy na si Boying magiging ombudsman, di ba? Kahit na talagang balu-baluktot, putang ina, ginawa nila ng paraan para maging ombudsman yung loko-loko na yan. Di ba? Alam mo, daming kaso, daming reklamo, puro kaululan, tapos ginawang ombudsman. So alam na natin yung plan B, plan B, plan A. Sinabi na rin yan ni Amy Marcos. Ngayon, eto. Sabi niya, yun daw mga testigo, babaliktad na. Mag-iiba na ng mga nila. Ng testimonial sa tagal ba naman itong hininto? Sa tagal ba naman itong pinagpahinga? Gumawa sila ng kunyaring istorya, kunyaring gulo diyan sa Senado para siguro itong mga tapos hinawakan pa ng DOJ itong mga whistleblower na ito. Di natin alam kung anong klaseng panggigipit, anong klaseng offer ang mga nangyari. Na-blackout tayo dahil ang dami rin mga bagyo and all. So hindi natin alam kung nahilot nila itong mga to. Pero sinasabi dito ni Amy Marcos na
magre-recant na itong mga to o babaliktad na itong mga to. Babaliktad na sila sa kanilang mga sinumpaang salaysay. Oo, nagulat din ako na binalita ito Tapos pangalawa, si ano daw, which is pwede magkatotoo dahil si Amy Marcos medyo yung bolang kristal niya gumagana At ito pa si Romualdez, aatin daw sana nahiya. Nahiya. Nahiya si Martin Romualdez, walang hiya yan Di umano magnanakaw daw yan, paano nahiya yan? May kraso pa nga daw sa Amerika, yung mali-malitang pelang, hilig mo sa malita. O ano pa? Nahiya raw. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. The thing is that Magpapatuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Biyernes kaugnay ng flood control scandal. At ayon kay Senator Amy Marcos, may natanggap siyang impormasyon na babaliktad daw ang ilang testigo. Sabi ng senadora, Ano kayong babaliktad? Hindi na si Zaldi kung may kasalanan, gano'n? Paano kayong babaliktad na si Duterte na naman ang isisisi? Dati alam kung paano nilang babaguhin yung istorya Kasi yung ito nga ang issue rito. Oo. Na dito sa Pilipinas, ang issue 2025, ngayong 2025 na iskandalo sa pagnanakaw Anong gagawin nila? Sino ituturo nila? Mga Duterte aligned. Hindi ko talaga alam kung paano babaliktad. Aabangan ko sa Biyernes to kung paano babaliktad itong mga testigo na to Pero according to Amy, dahil si Amy sa tanda na rin yan. Oo, yung bolang kristal niyan, sininghot niya, nandito sa may cheekbone niya. Ayun, nakita nyo, bilog na bilog. Oo, nandiyan dyan yung bolang kristal, gaganon niya. Bolang kristal, anong mangyayari? Babaliktad, lalabas yan sa bibig. Babaliktad. Yung mga testigo, patay na. at tinakot daw ang mga ito pati ang kanilang pamilya. Yung pamilya na tinakot ay kay Guteza, kay Orly Guteza? O basta, yun na yun. Nako, patay. Mukhang si Orly, delicates Medyo, alam nyo, ayaw ko muna magsalita pero medyo 50-50 kasi ako kay Orly Medyo nag 50-50 ako kay Orly kasi bigla siya nawala Bigla siya nawala, tapos sinabi ng Marines nasa kanila, tapos biglang dininay ng Marines na nasa kanila. So, hindi natin alam, medyo delicates. Hindi natin alam kung ano nangyari talaga doon sa haba ng break. Hindi natin alam if they got into Orly Guteza. Hindi natin talaga alam kung ano mga nangyari. Pero alam natin na habang busy tayo, maraming gapangan na nangyayari niya. Mga hudas sa mga yan So, hindi natin alam kung babaliktad ba si Orly. Ewan ko. O kung babaliktad ba si Bryce, babaliktad ba si yung Benaventura ba yon? O yung mga Diskaya, babaliktad ba? Ewan natin. Pero maririnig nyo. Kaya nga sabi ni Ping Lacson, meron daw siyang isang testigong malupit. Testigong malupit, pinatakas yun ng lahat ng mga iimbitahan nyo dyan Magiging circus na naman to, kaya kaabang-abang to Orly Guteza, tinakot daw yung pamilya. Sabi ni Amy, basta bahala na, basta relax lang kayo. Ito naman si Amy, sabihin mo na kasi. Sabihin mo na, Amy, para isahan na lang, masyado ka ring machismis, kakadikit mo kay Daryl Yap, naging showbiz ka na masyado Abangan na lang ang susunod na kabanata. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Mga testigo, So, madami yan. Dami yan, mga di ba? Oo, mga Meron bang mga iisa? So, marami yan. Abangan natin yan. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Ito ang sasabihin ko sa inyo, Noong nagbabanggit itong mga, itong mga testigo na to, may binabanggit na galit ng mga sinungaling yan. Huwag kayo maniniwala dyan. Tingnan mo, pag nagsibaliktaran yan, tapos ang binabanggit na pangalan na ng mga yan, mga link sa Duterte, puta, tingnan mo. Sasabihin ng mga ulaga, ng mga dilawantay, tsaka mga loyalista. Yan na yung totoo na yung sinasabi nila. Pagka yung statement o yung mga pangyayari issues at tsaka yung mga salaysay, pag yung mga salaysay pabor sa kulay nila, putya, nagsasabi ng totoo yan. Pero kapag hindi pabor sa naratibo nila, fake news yan. Pero tinan ninyo mangyayari. Sige. Isa-isa yan na biglang babaliktad dahil premature, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Kasi pinakamabigat. Si Orly Guteza nga yata. Ito putang ina.
Hoy, Orly, umayos ka, punyemas ka. Wala naman kasi may gusto sa'yo magpunta ka dyan. Nagpunta-punta ka dyan, tapos wala ka palang bayag, ha? Naku, ikaw, Orly talaga, ha? Oh. Nako po, parang sinasabi na nga ni Aimee na si Orly, tinakot ang pamilya, na-pressure, kaya magre-recant na. Diyos ko po. Ang sasabihin niya ni Orly, tinakot siya ni Mike Defensor, tinakot siya ni Marcoleta, inutusan lang siya, etc. etc. Palagay ko ganyan na mangyayari dyan. Alam na natin yung playbook nila eh. Oo, sabi ko nga sa inyo, ito, listen. Ilang bilyon yung pinag-usapan natin kanina, ha? Ilang bilyon yon. Ipapakita natin kung ilang bilyon pera yang na mga nawala na yan. Ulitin natin yung pinakita natin kanina. Ayan, computein nyo. Ito na lang, dito tayo sa pangalawa. Ayan 241 billion, 500 billion, 250 billion, 129 billion, 89 billion, 2.5 billion, 62, 62, 62, 14.3 billion. Sa dami ng pera na yan, halos 1 trillion yan. Hindi ko alam kung 1 trillion ba to pag mathematics. Mahina na ako sa addition. Kaya nga hindi ako dumadami. mahina ako mag-addition. Sa dami ng pera na yan, mga bossing, lahat kaya nilang bilhin. Binili na nga, sabi ko nga. Hindi si Bongbong nagnakaw niyan, ha? Hindi si Bongbong, nandyan lang yung mukha niya kasi administrasyon niya yan. Pero hindi siyang nagnakaw niyan. Pero kung sino man nagnakaw niyan, Diyos na nakakaalam niyan. Ngayon, sa dami nitong pera na to, kaya nilang bilhin lahat. Binili nga nila yung binili nga nila yung mga media, di ba? Binili nila yan. Yung mga huwes nga na mukhang nabibili. Yun ngang yun ngang ombudsman, nagka-magic pa Di ba? Mantakin mo yun. Halos yung sundalo, hindi na umaaray. Yung mga pulis, nangu-hold up na. Alam mo yung parang ang gulo-gulo na talaga ng Pilipinas at sa dami nitong pera na to, hindi sila mag-aatubili na gamitin kahit yung kalahati nito para makatakas sila sa kanilang mga ginawang kasalanan because let's say 1 trillion yung kinita nila sa pagnanakaw. Gamitin nila yung kalahati nun. O sabihin na lang natin 100 billion yung ninakaw nila. Tapos hatiin mo yung kalahati nun 50 billion. Yung 50 billion na yun, gagamitin nila yun para hindi sila makulong. Ano yung mga yun? Ayan, yung mga testigo, bayaran o kaya takutin. Yung mga huwes, bilhin. Yung abogado ng kabila, kutsabahin. Lahat ng pwedeng masamang gawin ng mga yan sa dami nitong pera na to, mga bossing, yan na posibleng mangyari. So, si Orly Gutesa, pwede bang bumaliktad? Pwede, kasi, ko naman. Sabi ko nga sa inyo lahat kayang bilhin ng pera ng korupsyon. Ang ginagamit actually ng mga politiko, drug money. Ganun din, ginagamit ng mga sindikato, drug money. Pero ito, hindi na sila kumuha sa pera sa drugs. Kumuha sila sa pera ng taong bayan mismo. Hindi nila pinaghirapan to kaya hindi sila mag-aatubili na gamitin ito para hindi sila lahat magkulong. Ang tagal na. Wala pa nakukulong hanggang ngayon, 100 days na. So ano pa bang ine-expect natin? Sabi ko nga sa inyo, kontaminado na itong hearing na ito ng Senado. Why? Ang tagal na napahinga Sa tagal na yan na napahinga, sa tagal na yan na nag-recess sila, maraming pwedeng mangyari. Sa 2 araw lang, maraming pwedeng mangyari. We're talking about months. 1 buwan yata na nagpahinga to Kung hindi, mga 3 linggo. Maraming pwedeng mangyari nun. Sa dami ng pera sa sirkulasyon, mga bossing, yung mga ninakaw na pera na yan. Si Pangulong Duterte nga, di umano pera pa daw ng mga corruption sa Pilipinas yung pinambayad sa ICC para para si Pangulong Duterte trabahuhin, di ba? So wala sobrang itong sinasabi ni Aimee Marcos mukhang malapit sa katotohanan pero Aimee, sana pinangalanan mo na kung sino para ine-expect na natin. Di ba? Ang kanyang testimonya. Isa sa mga may personal umanong nalalaman sa katiwalian sa flood control scandal ay si Orly Gutesa. Siyang nagpakilalang security aid noon ni dating Congressman Zaldico na naghatid umano ng mali-maletang pera sa bahay ni Nako at dating House Speaker Martin Romualdez. Nagkaroon din ng isyu sa sinumpaang salaysay ni Gutesa matapos madiskubreng peke umano ang pirma at notarial seal nito. Nang tanungin kung sino ang nananakot, Yung mga kaya manakot at yung mga takot na sila ang madadali. sabi rin ni Senator Aimee, si Romualdez ang sinasabing VIP witness na haharap dapat sa pagdinig sa Biyernes. Sa Senate Paano naging VIP?
primary suspect nga yan. So yung primary suspect, BIP? Naging BIP yan. Blue Ribbon Chairman Ping Lacson ang nagsabing may haharap na VIP witness sa susunod na hearing. Pero hindi raw matutuloy na humarap si Romualdez. Nagbago ata isip, nahiya din sa sarili. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yon? Niloko na tayo ng lubus-lubusan. Wala pang pahayag tungkol dito si Romualdez. Matatanda ang sinabi ng DOJ na hindi makukonsidera ang state witness si Romualdez dahil hindi naman siya nag-a-apply para rito. Dumadaan din sa pagsusuri ang mga akusado na gustong maging state witness. Wala pa ring pahayag si Senate Blue Ribbon Chairman Ping Lacson ukol dito. Nagbabalik Meron na. Ang pahayag ni Lacson, dahil birthday naman daw ni Amy, hindi na lang daw niya papatulan. Wala ka pala eh. Oh, kaabang-abang to ha. Putsang ina, binisto na naman kayo ni Amy. Pero sana Amy, diniretso mo na. No? Oh, sana idiniretso mo na para mas maganda. Pero Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong